GG! Hello, class! So ngayon, magdi-discuss ulit tayo ng isa pang sample problem para sa shear and moment diagram using yung area method. So meron tayo ditong overhanging beam. Okay, so what we call for this typical type of loading condition and beam setup ay overhang or overhanging. Itong part na to, nakahang siya. Pero simply supported siya ngayon. So, first and foremost, ang gagawin mo dyan is to solve for the reaction. Diba? So, solve natin si reaction sa A and sa B. So, tulad sa ibang example, may horizontal dyan sa A, pero 0 yan kasi nga vertical lang naman yung loading. So, yung ating reactions dyan na magkaka-value lang talaga is yung AY and yung BY. So, first, let's do summation ng forces sa A para makuha natin yung BY. So, summation ng moment sa A. So, this is equal to 0. And let's say, yung counterclockwise is equal to clockwise moments. So, we have the counterclockwise as yung BY. Ang kanyang distance ay 4. Right? Equal siya sa magnitude ng loading doon, which is yung 4 na UDL or uniformly distributed load and yung 2. And yung distance naman is from A ay yung 4, yung distance from A to B, plus yung centroid ng rectangular load. So, 1. So, 4 plus 1. Okay? So, yung 4 dito, pwede natin i-cancel. Then, yung BY natin should be equivalent to 2 times 5, so 10. Ituloy natin ito ngayon para dun sa AY. So, yung AY by summation ng forces of vertical is equal to 0. So, up, down. So, AY plus BY is equal to yung magnitude ng loading. So, 4 times 2. So, BY is 10. So, AY is equal to 4 times 2, 8 minus BY, 10, negative 2 kilonewton. So, negative, ibig sabihin, ang direction ng A should be downwards. Yes, downwards. Palitan na natin. Ayan. So, guess na natin, downwards yun, ha? Okay. So, now, ang next natin gagawin is to draw yung beam. Diretso na tayo sa paggawa ng shear and moment diagram. So, ito yung beam. Nandito yung reaction sa A na pababa. So, 2. Then, sa B na pataas, which is 10. Ang distance from point A to point B ay 4. Right? And from B hanggang dulo is 2. We also have a load sa B, which is a UDL na 4 kilonewton meters. Alright? So, let's draw yung tinatawag nating ng dotted line para yung may susundan tayo. Ayan, meron na tayong guhit-guhit dito. Okay. So, let's draw muna yung shear diagram. Ang paglalagay natin ng shear diagram. No, tagil mo na yung pagiging dotted. Alright, ito. Yung nadali mo. So, this is the zero shear. Dahil meron tayong downward na point load sa A, alam niyo nang gagawin? Yes. Diba? So, magkakaroon din tayo ng abrupt change sa shear. So, yung magnitude niyan should be 2. Oh, sir, bakit pababa? Kasi nga, diba? Kaya siya nasa negative kasi ang positive, diba, sa atin, pataas. Eh, pababa yun. Alright, so negative 2. Tuloy natin, wala tayong loading. Right? Wala tayong load here. So, ang gagawin sa shear, yes, diretso din. Constant lang. Hanggang ma-reach niya yung point B kasi may point load doon, which is 10. Right? So, ang gagawin natin, aangat tayo dyan. Ilan yung magnitude niyan? Should be 10. So, dahil negative 2 yan,
Alright, sabihin natin shear sa B. Shear sa A is equal to -2. Ilagay nyo to ha kapag gumagawa kayo ng shear and moment diagram. Yung shear sa B is equal to yung -2 kanina plus yung point load na 10. Dahil pataas yun, kaya positive. So yung ating shear sa B is positive 8. So ilagay natin 8. Okay. Then, meron tayong uniformly distributed load hanggang point C. So, the shear at point C should be yung 8 minus, kasi pababa, minus yung area ng ating uniformly distributed load. So, 4 times 2. So, that should yield 0. So, punta mo yan doon. Ito na yung shear diagram natin. So, pag pinapahanap sa iyo ang maximum shear, titingnan mo lang, ano ba dito yung pinakamataas na magnitude? So, 8 kilonewton. Pag ang tinatanong, maximum, positive maximum shear, so yung 8, pag negative, -2. Okay? So, maging mapagmatsyag kayo sa ganong term. Punta tayo sa moment diagram. This one. Oops. This is the 0 moment. So, ang gagawin natin, dahil area method, right? Sa point A, meron tayong pin. Walang dala-dalang moment ang pin connection, di ba? So, mag-i-start tayo sa 0. So, start tayo sa 0, and then, lagyan natin, moment sa A is equal to 0. Yung moment sa B, mula sa point B, is yung moment sa A plus yung area ng shear diagram from A to B, yung rectangle na yan. So, yung moment sa B is yung 0, moment sa A, plus yung -2, okay, times 4. So, kung nalilito kayo sa sign, ang maging logic nyo na lang dyan, basta nasa ilalim ng 0, dapat ang maging effect dyan, pabawas. Okay? So, baka kasi nag-negative na kayo dito, nag-minus na kayo, tapos nag-2 pa kayo, magiging positive yun, di ba? So, kayo na ang bahala kung paano nyo tatandaan. Basta ang logic, basta nasa baba, ima-minus yung mangyayari, magiging minus. So, this should be 8, right? So, -8. So, meron na tayong moment sa B. Dahil 0 degree yung ating shear, horizontal lang, we can say na yung moment natin should be, yes, first degree. Diagonal. And yung dulo nun ay nasa -8. Then, anong gagawin? Para naman bumalik tayo doon sa 0 or para makuha naman ang moment sa C, yun ay yung moment sa B. Yung moment sa C ay equal sa moment sa B plus yung area ng shear diagram. So, -8, mag-add tayo kasi, right, positive ha, net dapat natin or yung magiging resulting effect ay positive kasi nasa taas ng 0 yung shear natin. So, ang area nito, so dahil from B to C ay 2, right? Balikan natin, 2. So, ang area niyan is 1/2 times 8 times 2. By observation, yung 2 ay makakancel and -8 plus 8 is equal to 0. So, babalik siya sa dati. Alright. Diba? Basic. Sana ganyan ka-basic sa inyo ang pag-shear and moment diagram. Okay? Sige. Tuloy tayo para sa kasunod na problem. So, 3 problem lang to and mabilis lang to, sana. Okay? Para masanay tayo. Okay? This is the next problem. For our second example, meron ulit tayong overhanging beam, ABC. Medyo iba siya dun sa nauna. Pero ang purpose nito, kahit similar, edi para makuha niyo yung pattern. Okay? So, gusto natin, by the time na nalampasan natin tong shear and moment diagram, halimaw ka na sa paggawa ng shear and moment diagram.
So, remember, foundational topic kasi ito. So, ayaw natin na lampasan nyo lang to nang hindi nyo natututunan. So, hopefully, may mapulot tayo. Sige, tuloy natin. Ang diskarte, sort the reaction. Reaction tayo. So, meron tayong vertical reaction sa B and vertical reaction sa C. Okay? So, let's call this BY, yung nasa C, CY. So, what we will be doing is do summation ng moments sa B para makuha yung reaction sa C. So, equal to 0, then, pag ganun, is equal to pag ganun. Huh? So, first, meron tayong 200 pounds na sa left side. Ang kanyang distance from B is 4. Okay? Next, itong 120. So, equal na natin to kasi wala naman. Or meron pa pala. Yung CY. Muntik na makalimutan. So, plus CY and yung distance niya from B is 10. Siguro wala na na. Wala na yan. Yung 120. Dahil yan ay UDL, so lagay tayo dito ng area. 120 times 10. Then yung centroid niya, okay, nasa gitna ng 10, so 5. So here, may makukuha ka ng value ni CY. So CY, 120 times 10 times 5 minus 200 times 4 divide 10. So 520. So si CY is 520 pounds. Then let's do summation ng forces vertical para naman makuha natin si B. Okay? So yung pataas natin is si BY and si CY. Equivalent yan sa pababa na 200 plus yung 120 times 10. Ang CY is 520. Now, tinan natin ano ang value ni CY. 200 plus 120 times 10 minus yung CY na 520. Alright, so BY ay 880 pounds. Alright. Sige. Okay ka na dyan. Sharing moment diagram na tayo. Sige. Kopyahin ko lang ta. Yan, gusto ko lang kopyahin ta. Tapos yung, sige na, ito muna. Ayan, yung horizontal line there. Alright? Sige. Then, yung pink. Okay? Alright, magic. Nandito na. Kompleto na siya. So, lagay lang natin, this is point A, point B, point C. Then, mayroon tayong reaction sa B na 880, reaction sa C na 520, then UDL from B to C na 120 pounds per foot. Then, yung 200 pounds sa I. Okay? Sige, share na tayo. Shear diagram. May point load sa point A. Alam mo nang gagawin. Pababa. Alright, yung magnitude niyan, syempre, 200. So, lagyan natin, 200 po. Yan. 200 pounds. Then, wala na ang load. So, diretso tayo. Horizontal. Yung. Mayroong point load sa point B. So, pataas. So, lagay natin dito sa right side yung mga calculation. Shear sa A is 200. Shear sa B is equal dun sa shear sa A na 200. Negative. Diba? Kasi pababa yun eh. Nakalimutan ni sir. Negative. Then, mag-add tayo kasi pataas yung 880. So, 880. So, 200 negative 200 plus 880, 680. Alright. Angat tayo, 680. Yun. So, this is 680. Then, pababa ulit, tapos UDL,
And yan ay dire-diretso hanggang sa point C. So, lagay tayo shear sa C. Kung meron ka palang naiisip, sir, kailan po ako gagawa ng mga ganito? Yung mag-shear sa A, shear sa B, shear sa C. So, every time na merong discontinuity or nagkaroon ng change sa loading o di kaya nagkaroon ng reaction. Kung papansinin mo, saan tayo nagpalit? Sa A, may load kasi doon. Sa B, may reaction. Sa C, may reaction. So, mapapansin nyo yan sa lahat ng example na nagbabago tayo ng calculation or nag-a-adjust tayo ng shear and moment diagram every time na may load na bago o di kaya may reaction. Sige, tuloy natin. So, yung shear sa C is equivalent yan sa shear sa B, which is yung 680 na positive, minus, okay, diretso na natin. Basta alam mo negative yung mangyayari. Minus yung pababang load doon. So, 120 and yung distance from B to C ay 10. So, times 10. 680 minus 120 times 10. So, negative 520. Okay? Pounds. Naka-pounds naman lahat yan. So, note mo na lang, naka-pounds. Or di kaya ilagay mo dito, pounds. Yan. So, wag kalilimutan ng unit ha. So, sa example ni sir, kalimutan niya kasi. So, sa inyo, wag niyo kalilimutan. Either lagay niyo dito or lagay niyo doon sa mga solving ninyo. Pakita niyo lang. Okay? Or sa final answer. Kung sakaling nakalimutan, basta yung final answer meron, baka pwede pa kayong patawarin ng instructor ninyo. Sige. Shear sa D. Okay, wala na. Sobra na. Hanggang C lang. So, ganun tayo. Yun. Nadali mo. So, angat tayo. Yun. So, dahil ito ay 520, di ba babalik siya doon? You know, may pataas na 520. Yes, magsi-zero yan. Okay, magsi-zero din yan. So, sana nakikita nyo kung paano magsi-zero ha. Yung 520 plus or negative 520 plus yung 520 na reaction. So, magsi-zero. Let's go naman sa shear diagram. Oops. Shear moment diagram. Okay. So, this is the moment diagram. This is your zero. And yung unit natin is naka-pound foot. Okay. First, lagay natin yung moment sa A. Moment sa A equal to 0. Right? Walang moment dyan kasi wala namang fixed support dyan or wala namang concentrated moment. So, most of that time, nag-i-start talaga yan sa 0 and nagtatapos sa 0. Nangyayari lang na hindi kapag merong concentrated moment dun sa starting point o di kaya merong fixed support. So, pansinin niyo yun sa mga examples. So, moment sa A is 0. Start tayo dyan, 0. Then, using area method, from A to B, yung shear natin ay rectangular. So, meaning, yung moment sa B natin, expect na natin, dahil 0 degree yan, ito dapat ay magiging first degree. Okay? Then, yung magnitude niya ay equivalent to sa moment sa A minus. Alright? Kasi, nasa ilalim yung shear natin. Minus 200 times yung distance from A to B, 4. 4. So, sulat mo dyan, 4. So, this is negative 800. Okay? Moment naman tayo sa C. So, this is equivalent sa moment sa B. Lagyan muna natin, negative 800. So, moment sa B plus yung area. Mula doon sa point B, yun, may problema ka. Sir, paano ngayon yan? Merong part na nasa taas, may part na nasa ilalim. Hindi na natin pwedeng gawin yung ginagawa natin kanina. Okay, so ganito ang mangyayari dyan. Once meron ng ganitong case or scenario, ang gagawin mo ngayon ay ganito. Kukunin mo muna yung distance mula saan? Mula dito kay B or kung saan nag-start yung iyong triangle or any shape
And then, hanggang sa part kung saan siya nag-0. Mula dito hanggang doon. Kukunin mo yung distance na yan. Para saan? Para alam natin kung ano yung idadagdag natin dun sa 800. Diba? Kasi yung moment sa C, actually hindi moment sa C ang tatawagin natin dyan. Let's say ang point na to is point O. Ito yung nag-0. Point O. Yan. So, dyan muna tayo sa point O. Yung moment sa point O. Okay. Sir, bakit kailangan gawin? Kasi nga, nagbago yung shear natin. So, moment sa O. So, we will have here yung negative 800 plus yung area mula dun sa B hanggang sa O. Alright? So, mahirap ipag-plus yung magkaiba yung sign ha. Mahihirapan tayo dyan. Hindi mo pwedeng ipagdagdag ng basta-basta yan. Negative yung isa, positive. So, yung positive lang muna. Okay? Yan ang logic doon. Para hindi madali, para hindi mahirap. Yung positive muna. So, kailangan natin yung distance na to. Let's call this distance x. Alright? This distance x. Ngayon, para makuha yung distance x na yan, kung papansinin mo, di ba diagonal to? Right? Yung line from B hanggang C. Kung ganon, pwede natin yung gamitan ng ratio and proportion. Okay? So, ratio and proportion tayo. Lagay natin dyan yung x. Diba? Ito ang gagamitin natin triangle ha. Ito, from this hanggang doon. Tapos, ito. Yan. Ito yung malaki, yung red. Tapos, yung maliit is yung x, tapos yung 680. So, ilagay natin yung x. Ang kapartner niya is yung kanyang vertical counterpart, 680. So, equivalent natin is yung horizontal na to. Ano yan? Yes, 10. From A to B. 10. Then, ano naman yung height? Mula dito hanggang doon. Opo, yung 520 plus yung 680. So, 680 plus 520. Okay? So, with that, makukuha na natin yung x. So, si x is equal to 10 times 680 over 680 plus 520. So, 5.6667. Alright. So, alam mo na ngayon. Store mo yan, yung 5.6667. Ngayon, makukuha na natin yung moment sa point O. How do we do that? So, that is equal to 800 plus yung area nito. Ng triangle na to, yung maliit. So, that is equivalent to 1/2 times, ano yung height? 680. Ano po yung base? Yun na, nakuha natin. 5.667. So, ibig sabihin, itong natitira from 0 to C, ito ay, itong part na to, ito ay 10 minus 5.667. So, yung moment sa O, lagyan natin here, should be equal to, so negative 800 plus 0.5, 680. 1126.67. So, mas maganda i-store nyo yan kasi tuloy-tuloy yung 66667 na yan. Pound-foot. Ngayon, paano ang magiging curve ng line natin? From A to B or from A to O, ang curve is first degree. So, therefore, ang curve naman nitong ating moment, okay, should be like this. Yan. So, ito, yung tuktok na yan, so we can say that malamang ito na yung maximum moment natin. Ito ay 1126.67. So, this is a parabola which is nasa second degree. Kasi first degree yung nandoon. Okay? Sige. Tuloy natin. Punta naman tayo dun sa panghuling part. This is the moment at point C.
So dapat maging 0 yan ha. So ang gagawin natin, that is 1126.67. Alright? 1126.67 minus. Sir, bakit minus? Eh, pababa eh. Nasa ilalim yun, di ba? So, minus 1/2 nung 10 minus 5.667. Ito na po yon, yung distance from O hanggang doon sa dulo. Then, yung height is 520. So, hopefully, maging 0 siya para tama, di ba? So, 1126.667, 0.5, 520. Ay, 5.66667. Zero. Alright? Tagal ko dun, zero lang naman pala lalabas. So, ito na. Wala na, finish na to. Pababa na yan. Dapat nagmukha siyang curve, ha? Yan. So, parabola yan. Isipin nyo na lang. Second degree curve. So, yung maximum moment, if ever na tinatanong, 1,126.67. So, maximum moment, 1127. Pag ang tinatanong is maximum positive moment, 1126. Pag maximum negative moment, negative 800. So, yung term na yan, laging ginagamit yan sa mga higher years, lalong-lalo na sa board exam. Gamit yan, lumalabas yan. And importante na tama yung iyong maging sign convention. So, tatandaan mo kung kailan tayo nagpa-positive. Diba? Kailan tayo nagne-negative na moment. So, ayun. Thank you so much, class, for listening. Joke lang. Meron pa tayong last problem. Yun, meron pa. So, ito naman. Draw natin ang shear and moment diagram. So, ang unique sa problem na to, meron kasi tayong hinge. Okay? So, introduce natin kung paano nyo gagawin kapag may ganitong case or ganitong scenario, may hinge. Sige? So, for the last problem, so drawing natin yung shear and moment diagram nitong beam na to. So, we have here a fixed support. Meron tayong roller sa dulo. And then, meron tayong hinge sa gitna. So, ano ba si hinge? If you're not familiar with hinge, ito yung mga nakikita mo sa door. Yan. Pwede mo rin isipin yung tornilyo. Parang hinge din yon. So, ano ba ang karakteristik ng hinge? Kung maaalala natin, yung mga hinge na yan, kaya niya mag-resist ng ng vertical and horizontal forces or tinatawag nating translation. So, kaya niyang i-resist yung movement. Meaning, itong particular bolt na yan or pin na yan, hindi yan gagalaw. Okay? Pero, yung moment, hindi niya nadadala. So, para nga siyang pin. Okay? Para siyang pin. So, pag hinge, para din niyang pin. So, paano ba makakatulong yung hinge na yan sa ating problem? Or ano ba yung silbi niya? So, kung iisipin mo kasi, yung ating reactions will be 4. Meron tayong vertical sa A, meron tayong horizontal, meron tayong moment. So, 3 sa A kasi fixed yon. Then, meron tayong reaction sa C, that is CY. So, we have the AY, the AX, and yung moment sa A. Consequently, or dahil sa nangyaring ito, kung wala yung hinge na yan, matatawag natin na ito ay isang indeterminate beam. Pero dahil may hinge, ganito kasi yung mangyayari. Okay? Yung hinge na yan, kaya niya magdala ng reaction. Pero internal siya. So, ang mangyayaring yan, yung reaction na yan, ma-expose lang kapag nag-cut ka sa point B. Okay?
Ang tawag din dyan, internal hinge or internal pin. May reaction, pero makikita mo lang kapag in-expose mo. Okay. So, hopefully, medyo nagkaka-idea. So, ganito ang gagawin natin. Kukunin ulit natin yung reactions. As usual. Okay? Solve tayo ng reactions. Ang una nating gagawin, hindi ka pwede mag-summation ng moment sa A. Kasi kung i-imaginein mo, meron tayong unknown na moment sa A. Although makakancel yung AY and AX, yung CY hindi. So, two unknowns yun. Hindi pwede. So, ang gagawin muna natin, kukunin muna natin si CY by considering yung segment BC. Kasi merong pin doon. So, the drawing natin ng FBD dito sa left. Okay? So, meron tayong reaction sa C. Then, meron tayong UDL na 6 pound per foot. Tulad nung nabanggit ko kanina, yung B, meron tayong reaction dyan. So, tawagin natin shear sa B. Yun ang importansya ng internal hinge. Okay? Parang nagkaroon ka ng reaction. Pero pag kinat mo lang, dun mo lang siya makukuha. Okay. So, ma-shear tayo sa B, pero hindi natin goal makuha yan. Ang goal lang natin muna, makuha natin si CY. So, yan ang kailangan natin, CY. So, lagay natin. So, CY. So, CY, summation tayo ng moment sa point B. Alright? And dahil internal hinge yan, ang moment dyan ay 0. So, kung iisipin mo, sir, anong pinagkaiba kapag walang hinge? Isipin mo, walang hinge doon. Kapag nag-summation tayo ng moment, di ba may value doon? Di ba naalala mo, kapag nagka tayo, let's say dito sa part na to, ano ang ma-expose doon sa pinagkata natin? Horizontal, vertical, at moment. So, hindi tayo pwede mag-summation ng moment is equal to 0 doon. Kasi nga, may moment doon. Okay? Kumbaga, magkakaroon tayo ng another unknown. So, hindi pwede. Kung pin yan, 0 nga kasi yung moment doon. Dahil pin siya or hinge siya. Wala siyang moment na dala. Okay? So, nga pala, meron pang horizontal dito. Pero irrelevant naman kasi yung horizontal dyan. Hindi naman natin gagamitin. So, continuing, we have here CY. Pag ganon, is equal to pag ganon. CY times 4 is equivalent to area, 6 times 4. Area ng UDL, then yung distance from the centroid, 2. Cancel natin yung 4. Then CY is equal to 12. Okay? Then, summation tayo ng forces vertical para lang makuha natin yung shear sa B. Or yung reaction sa point B. Summation ng forces vertical is equal to 0. Upward is equal to downward. Then, meron tayong shear sa B plus CY is equivalent to yung magnitude ng UDL doon. So, 6 times 4. So, 6 times 4 is equal to 24. CY is equal to 12. Then, yung ating reaction sa B is equal to 24 minus 12. So, 12. Okay? So, tandaan nyo lang yan. Then, proceed naman tayo sa pagkuha ng mga reactions sa A. First, mag-summation tayo ng moments sa A para makuha natin yung moments sa A. Diba? So, counterclockwise is equal to clockwise moments. Ang mga counterclockwise natin is yung moments sa A. Oops, baka ilagay mo yung shear sa B, ha? Wala. Again, lalabas lang yan kapag pinutol mo yan, part na yan, yung segment na yan. So, kung ito ang kinoconsider natin, yung buong beam, hindi lalabas yung hinge. Okay? Para nga yung internal reaction. So, moment sa A is equal to 0. Or, not 0. So, yung moment sa A is counterclockwise. Inassume natin. Right? Plus, yung CY. Yung distance niya from A is 10. Equivalent to ang AX and AY 0. So, we have here yung UDL. The magnitude is 6 times 4. Ang distance is 6 plus 2.
Right? Yung 6 mula sa A plus yung centroid ng 4:2. With this, makukuha na natin ang moment sa A. Recall mo yung CY ay 12. So, 6 times 4 times 6 plus 2 minus 12 times 10. So, yung moment sa A is 72 pound-foot. So, note muna lang yung rotation. Okay? Doon na lang yan magre-reflect sa shear and moment diagram natin. Right? Mag-summation naman tayo ng forces vertical para makuha natin ang reaction sa vertical ng A. Up is equal to down. Okay? So, meron tayong CY plus AY plus yung magnitude ng UDL, 6 times 4. Therefore, yung CY, magnitude ni CY is 12. So, yung AY natin is equivalent to 12. Right? So, 6 times 4 minus 12, so 12. Alright? Next, draw na tayo ng shear and moment diagram. So, siguro nakukuha nyo na yung pattern. Kunin mo muna yung mga reaction. Pag kompleto na yon, wala na. Finish na. So, sa ganitong practice, masasanay at masasanay kayo sa pagkuha ng mga reactions. Kapag na-master nyo na yan, mamamaster nyo na kasunod yung shear and moment, then mapapadali yung buhay nyo sa susunod. Kunin na natin yung pink dito. Okay. Okay. So, meron na tayo ngayon nung paglalagay natin ng shear and moment diagram. Okay. So, lagay muna natin ang mga loading. Meron tayong moments sa A na 72. Then, vertical reaction na 12. Sa B, meron tayong reaction. Okay? Kung nasa right niya ay pataas, di ba dapat yung nasa left? Okay? So, sana nakikita niyo yung ibig kong sabihin. Dito sa B, dito sa cut na to, sa left, meron tayong pataas. Ito. Ilan ang magnitude nun? 12. So, yung cut naman from A to B, kapag yung nasa left naman ang kinoconsider, hopefully nasusundan, dahil internal yan, di ba? So, pababa. Okay, so hopefully malinaw yan sa inyo. Sige. So, this is point A, this is point B, this is point C. Sa C ay may reaction tayo na 12. Then, UDL. Alright. Ang gagawin, lagay tayo dito ng shear line. So, this is a shear in, anong unit? Naka-pounds. Okay, 0. So, first step, may reaction sa A, pataas. Diba? Pataas. So, lagay tayo dyan. Pataas. Right? So, 12. So, shear sa A is equal to 12 pounds. Then, dahil wala namang load from A to B, dire-diretso tayo dyan. Kulay blue ang gusto ko. Sinungaling ka. So, lagyan natin. Yo. Then, pagdating natin sa point B, okay, wala ka, hindi ka baka bigla ka mag-downward dito. Dahil may 12 doon. Hindi. Okay, wala kang gagawin dyan. Wala kang gagawin. Internal yun eh. Okay, so ano lang gagawin mo? Deadma ka lang. Gamitin mo or tuloy ka dun sa loading. So, ibig sabihin, yung purpose lang ng internal hinge sa atin for this one is to solve for the reaction. So, sa shear and moment diagram, hindi natin siya gagamitin. So, focus na tayo sa mga external loads. Yung mga nasa labas lang, yung nakikita natin. Okay?
So, ang diskarte, ang shear natin sa B is equal to 12 pa rin kasi wala namang nangyari, di ba? Yung shear natin sa C ngayon is equivalent to shear sa B minus. Dahil pababa yung ating load doon, minus sa 6 times 4. So, 12 minus 6 times 4. So, ilan to? Negative 12 pounds. So, bababa tayo ng negative 24. So, this is negative 12. Yung reaction sa C is 12. Okay. Bumalik ka sa 0 ngayon. Alright? So, mamaya, kakailanganin natin yung distance na to dahil naka-area method tayo. Diba? Kailangan natin yan mamaya. So, ang gagawin natin, di kukunin natin siya ngayon. Diba? By ratio and proportion. So, dito na lang sa space na to. Same diskarte. Let's call this distance x. So, diskarte natin kanina. Then, ang triangle na i-consider mo is itong maliit. Okay? Then, yung malaki. Okay? So, we have the x over. Ano yung kapartner nitong x na to? Yung height niya na maliit. So, yung 12. Equals, ano naman yung mahaba? Yung distance naman from B to C. Itong sinusundan ng arrow, yung tinuturo ko. So, that is, ilan yun? 4 feet. Then, ano naman yung height? Mula doon hanggang dito. So, itong vertical na to. Yes, 12 plus yung 12 sa taas. So, 24. Therefore, yung x dyan is equivalent to 4 times 12 over 24. So, 2. Although sa unang tingin, kita na rin naman na talaga agad. Pero gusto nating masanay tayo sa pagka-RNP or ratio and proportion. Alright. So, note mo na, dito nag-0 yung ating shear. 'Di ba? Alam natin na dyan lalabas yung maximum moment from B to C lang. Baka isipin mo, yan na yung total maximum moment. So, hindi pa. So, from B to C, dito yung lalabas. Now, shear tayo sa D. Wala na pala. Hanggang C lang pala. Papasarap ng pagsasolve. So, ito na yung shear diagram natin. Punta naman tayo sa moment diagram. Right? Moment. Oops. Moment. Moment in pound-foot. So, this is 0 moment. Okay. Meron tayong concentrated moment sa A. And siya ay counterclockwise about A. Ngayon, kapag tinignan mo to, ano yung sign convention natin? Okay, balikan mo yung image ng sign convention. Di ba, dalawa yan? Okay, pag ganon, tapos pag ganon. Ito yung positive. Okay? So, saan dito yung kamukha niya? Dito. Itong nasa right. Okay, nasaan ang beam? Yung nasa right. Nasaan ang moment? Yun. Dahil opposite niya yung sign, okay, so negative moment to. So, sanayin nyo na yung mata nyo dyan. Negative. Oops. And so, siya yung sad face ang effect niyan. Ganito ang ginagawa niyan, sabi mo, pinapalungkot niya. Ba nakaganon? Pinapaganon niya yun, no? Kasi dito yung yun, tinutusok mo, ikaw tusukin kita sa ilalim, hindi ka gaganyan, di ba? Anyways. So, this is negative 72. So, we can call this the maximum negative moment. Alright. Then, mula sa A papuntang B, so sulat pala muna natin, moment sa A is equal to negative 72 pound-foot
Then yung moment naman sa B is equivalent to yung moment sa A plus yung area ng shear diagram. So from A to B, the distance is 6. Right? From B to C is 4. Feet. Alright. So, ang moment ngayon sa B is equivalent to negative 72 plus, nasa taas ng 0, yung shear doon. Okay? 12 times 6. Right? 12 times 6. So, negative 72 times, or plus 12 times 6. So, 0. Alright? So, 0. Kasi nga, di ba sabi natin, ang moment sa pin or sa hinge is 0. Lalabas at lalabas yan sa shear and moment diagram mo. Okay, 0 yan. So, babalik. Sinungaling ka, ako'y niloko mo. Okay, sige. Then, ano ang next step? Meron tayong maliit na triangle doon. Di ba ang base nito is 2? Kasi x is equal to 2. Okay, so mag-add tayo. Let's call this point, point O ulit. Yan. So, yung moment sa O is equivalent to 0, yung moment sa B, plus yung area na positive, kaya plus. So, 12 times 2 times 1 half. Cancel yung 1 half into, so 12. Positive. Yan. So, positive. Yung. Ay, hindi siya namiko. Okay na yan. Then, malamang sa malamang, babalik yan. Sige, testing na natin. Moment sa C is equivalent to negative 12 plus. Di ba 4 yun? So, itong natitira doon, 2 din yan. So, 1 half times negative 12 times 2. Right? Hindi pala negative itong nandito. 12 lang, 12 lang siya. So, 12. 12 plus negative 12 times 2 times 1 half. So, makakancel yung 1 half in 2. So, magsisiro yan. Okay? Ito na yung sinasabi ko kanina. 12. Maximum positive moment natin. So, from A or from B to C. So, kung saan nag-0 ang shear. Pero kung ang tinatanong sa iyo ay maximum moment, hindi 12 ang sagot, ha? Alin? Yung 72. Kasi, base sa observation, siya naman yung pinakamataas. Pero kung positive lang, so yung 12. Ano yung maximum shear? Yung 12. Pag pinapahanap, nasaan ang location ng maximum positive moment? From O o from A. So bibilangin mo lang, from A hanggang dun sa 12, ano yung distance? Yan. So, papractice nyo yun, ha? So, thank you so much, class, for listening. So, let's see if we can have more problems pa or maybe magkakaroon na tayo ng panibagong topic sa next meeting natin. So, good luck! I need you.